Tila nag-showdown sa rally ang mga Marcos at Duterte nitong weekend. Kapansin-pansin ang pagdalo ng ilang politiko sa magkaiwalay na event. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kanino ka? Sa mga Duterte sa Davao City o mga Marcos sa Quirino Grandstand? Parehong libo-libo ang dumalo sa tapatang rally na yan. Sa Quirino Grandstand sa Maynila, habang sa Davao City, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna, kasama ang mga anak na sina Davao City Mayor Baste Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte at Vice President Sara Duterte, na sumaglit din sa Quirino Grandstand. Lumulutang tuloy ang tanong, di na nga ba maitatagong nagkakabitak na ang unity? Spotted na magkasama sa Leaders Forum sa Davao City sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez at dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. Si Alvarez muling nagpasaring kay House Speaker Martin Romualdez na anyay pasimuno ng People's Initiative para sa charter change. All indications are pointing at him nga siya yung author. Hindi ito nanggagaling sa taong bayan. Galing lang ito kay Speaker Romualdez. Hindi naman kaila sa lahat na itong si Romualdez talagang atat maging Pangulo ng Pilipinas. Sa isa namang bagong panayam kay Attorney Vic Rodriguez, giniit niyang imposibleng walang kumukumpas sa pagkalap ng mga perma. The House will not move on its own. Hindi gagalaw yung mga yan ng walang utos. Hindi gagalaw yung mga yan nang walang kumukumpas. Kung may dapat daw pumigil dito, walang iba yan kundi ang kasalukuyang Pangulo. Todo naman ang suporta ni House Speaker Romualdez sa kanyang pinsang si PBBM. Dumalo siya sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang nasa likod ng People's Initiative. Nasa Quirino Grandstand din ang dating House Speaker at ngayoy Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Katabi pa siya ni Pangulong Marcos. Sa kabilayan ng pagiging kilalang kaalyado ng mga Duterte si Arroyo, natutol sa... Ay, mga nagtatanong na bakit nandyan yung mga yan. Alam mo kasi, ano naman sila no choice sila kahit nga, di ba sabi ko nga sa inyo, wag ho kayo mainis na kailangan si BP Sara Duterte pumunta ho doon. Parte ho sila ng gobyerno They still have duties to be there. Trabaho ho nila yan. Hindi ho natin maiiwasan yan. Na pumunta po yung mga yan, ginusto nila yan at kailangan din nila ipakita yung suporta dahil ako, sa tingin ko si Gloria, iniisip niya yung distrito niya, baka mawala ng pondo, di ba? Kaya kailangan nila magpakita ng kanilang suporta. Required, ika nga, sabi nga di ba sa DepEd o secretary si BP. At saka kailangan talaga, wag ho kayong magtatampo na kailangan nilang pumunta doon. Ang importante naman, si BP Sara, nagpunta pa rin po siya Davao. Yun talaga po ang doon, importante doon. Investigasyon ng International Criminal Court. Pero ang pinaka dito, yung mga kaalyado, sana ni Pangulong Duterte, wag na ho tayo magpatumpik-tumpik. Kasi, alam niyo, hindi na ho ito panahon ng iba kasi dyan. Alam mo, eto yung mga politiko kasi natin, minsan gumaganon-ganon yan Yung tinatansya pa nila kasi playing safe sila. Tandaan niyo, every action na gagawin nila, may kapalit. Okay? Expected ko na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na nandyan yan. Pero yung mga kailangang kumilos o tumayo para kay Pangulong Duterte, galaw-galaw naman kayo. Ano ba? Ano to? Si Bato, baka tinatanong ninyo bakit wala dyan. Ang alam ko kasi meron kasing Mindanao ngayon nung Sunday ata yun, yung Mindanao, yung pagmumotor. Matagal na hong nakaset yan. Sa totoo lang ito just to be, kasi may mga nagtataka, bakit wala si ganito, wala si ganito. Alam niyo sa totoo lang, biglaan po talaga yan. Yung sa Davao, medyo biglaan. Tandaan po natin yung mga senador natin. Mga po yan, may mga schedule na hong nauna yan. Yun, yung Boss Ironman sa Mindanao. Tama. So, ibig ko lang sabihin po, hindi ko sila pinagtatanggol. They have their own reasons. Kaya lang, wag naman kagad nating husgahan. Kami nga po kaming Banateros brothers, we were not even informed
kami mga vlogger na kami ha, na supposedly kami pa yung tutulong sana mag-announce. Wala naman lumapit sa amin eh. Oy, kanino lang namin nakuha? Ako, personally ko, aminin ko, nakuha ko yung informasyon kay Pangulo. Sinabi ko naman yun eh. Sinabi ko naman talaga yun. Oh, yun. Sigurado ko lang. Sinabi ko po yun, di ba? Hindi naman po kami invited. Hindi, sabihin, mahirap po kasi. Kaya wag nating kagad husgahan na hindi sila nakapunta. Eh kung hindi naman sila nasabihan, hindi nila alam kung ano yung details, hindi nila alam kung sino yung organizer. Ito, ikikwento ko na nga po sa inyo. Para lang ho alam niyo ha, ulitin ko, hindi ko ho pinagtatanggol. Pero ipinapaliwanag ko lang sa inyo bakit may mga ibang mga kakampi ni Pangulong Duterte na hindi pumunta doon. Honestly, hindi po si Pangulong Duterte ang nag-organize niyan. Iba ho. As a matter of fact, hanggang kadulu-duluhan, hinahanap ko kung sino yung organizer. Kasi nga po, para matulungan kong ma-promote. Kasi malapit na, I think Wednesday, Thursday na ata yun. Hindi ko alam kung sino organizer. Basta may nagsasabi lang. Kaya inaalam ko kung legit. Until, sabi ko, sige na nga, kapalan ko na lang yung mukha ko. Nag-text na lang po ako doon sa assistant po ng ating Pangulo, ni Pangulong Duterte. At sinabi niya, oo, legit yan. Tinanong ko pa nga sa kanya, ma'am, magi-speech po ba si PRRD? Pupunta po ba si PRRD? Alam nyo, hanggang kaduluduluhan, hanggang Sabado ng gabi, hindi niya kino-confirm sa akin. Sabi niya, sir, hindi pa po sigurado, wala pa pong plano. Okay? Until last moment, gabi ng Sabado, doon ko na lang nalaman. Gabi ng Sabado, sabi niya, sir, pinapapunta po kayo ni boss, pupunta po siya doon sa event. So, before siya umakyat, magkikita po kayo. Doon ko na lang nalaman, Saturday na yun gabi. Imagine niyo na lang, paano nila ikakalat yun? Sabihin, doon lang sila nag-confirm na mag-i-speech si PRRD. Yung gabi na yun. Naintindihan natin, Les. Yun po ang dahilan kung bakit siguro yung ibang mga politiko ay hindi nakapunta doon. Kasi hindi naman nila alam. Yun lang sa akin. Hindi ko sila pinagtatanggol. Hindi lang nila alam. Kaya nga, kasi naman po, I understand, wag ko kayo magaga. Ako, binibiro ko lang po yung mga organizer kanina. Biro-biro lang po yun. Pero tandaan ninyo, ang mga ganitong event ni PRRD are organic. Organic po ito. Hindi ho ito yung pinaghandaan na katulad do sa Bagoong Lipunan, ay sa Bagoong Pilipinas. Hindi po yung ganun, na prepared sila. Lahat ng artist nila, nasabihan na, may kontrata na, ganun. Ito ho, walang ganun. Lahat ho, halos biglaan, kasi nga organic po. Kanya-kanya. Yung mga nagpunta doon, kanya-kanya. Labas ng pera nila, hindi ho sila, wala hong nagaano. Kahit po kami, na-invited ni Pangulong Duterte, kami po nagbayad ng ticket namin at saka ng hotel. Hindi po kami nagpapabayad ng ticket. Kaya nga napakamot ulo na ako kasi Sabado na ng gabi. Alam ko na na ang mahal-mahal. At saka alam ko na, at that time, sigurado ako, may mga na-confirm din sa ibang mga tao na magpupunta na si PRRD. Kaya alam ko mag-aagawan na ng ticket. Kaya nga habang nagre-rehearsal po ang Mocha Girls noong time na yon, Sabado yun, ay nagbubuk po ako ng ticket. Tapos, alam mo yun, minu-minuto, tumataas yung pal. Grabe ho yun. O kahit nga sila Boss Dada nagkagulo-gulo nga kami. Sinend ko yung ticket sa kanila, akala nila 6 afternoon. Hindi, tama, 4 o'clock pala ng afternoon kami darating doon sa kaya sila nagpaka-late. Akala nila uuwi kami alas 6 ng gabi. Hindi nila alam, 4 o'clock ang flight namin pabalik na Maynila. Ganun kagulo yung mga eksena. Kaya ko kinikwento to para alam nyo lang po na yun ang dahilan kaya feeling ko hindi nakapunta yung iba. Kasi biglaan po ang desisyon ni PRRD. Kasi ganun po siya talaga. Noon pa lang, alam na namin, si Mocha, kabisado niya na ang schedule ni PRRD. Talagang biglaan yan, maglalabas ang listahan ng protocol. Isipin niyo yun, presidente na siya noon. Talagang late. How much more ngayon? Talagang
pag naisip ni Pangulong Duterte, kaya nga, everything is na-shock eh. Nagulat lahat eh. Nagulat na nagsalita siya, na nagulat yun ang sasabihin niya.